Ako si Rani. Laki ako sa isang hasyenda. Enkargado ang lolo ko at mayordoma naman si lola. After ng graduation sa high school, ay inirekomenda ko ni lola na magsilbing houseboy ng aming amo sa kanilang bahay sa isang village sa Makati. Gusto ko rin kasing makarating ng ibang lugar at makapag-aral sa college, kaya mabilis akong nakumbinsi. Noon ay 16 anyos pa lang ako, pero hindi sa pagmamayabang ay may dating din ang porma ko. Medyo nanibago ako sa bagong environment nang makarating ako sa Makati. From rural to ultra-urban community. Malaki ang bahay ng amo naming babae. Kaya 4 kami lahat na member ng household, pero ang amo namin ay nag-iisa na dahil may kanya-kanya ng pamilya ang 5 nitong anak. At isa pa ay matagal na rin tong byuda. Noon, nasa late 40s na si ma'am, pero maganda pa rin. At kahit may konting pagka-chubby, ay sexy pa rin to at nakakaakit pa rin talaga ang itsura. Noon ay unang nauso ang Betamax dito sa atin. Minsan na dumating ang amiga ni ma'am galing sa Singapore, ay may dala itong pasalubong na Betamax na ipinabuhat naman sa akin paakyat sa kwarto niya. Nagpatulong na rin si ma'am na ikabit ang mga kable dahil may alam na rin ako sa electronics. May napansin ako na beta tape na may tatak na for adults, pero wala akong idea kung ano yun. Pagkatapos kong maikabit ang mga cable, ay bumaba na ako at nagtungo sa aking quarter para matulog. Isang araw, sa may garden ay may kapilyohang pumasok sa ulo ko nang mapansin ko ang bintana ng kwarto ng aking amo. Inakyat ko ang malaking puno na nasa tapat mismo ng bintana at tiyempo naman na nagsisimula na ang palabas na pinapanood ni ma'am sa kanyang TV. Nagulat talaga ako sa entrada ng pelikula. Isang magandang babae at poging lalaki ang nagpapakasa sa higaan na halos umuga ng sobra. Biglang nagising ang diwa ko at napalunok. Walang kakurap-kurap ang aking mata sa pakikipanood dahil first time kong makapanood ng ganong klaseng palabas. Grabe talaga yung naramdaman kong epekto nun sa akin. Maya-maya ay napansin ko lang si ma'am na parang hindi na siya mapakali at parang napapatingala to sa pagkakahiga at natawa na lang ako. Inulit pa ulit ng isang beses ni ma'am ang palabas at maging ako ay inulit ko rin ang panunood. Nang matapos ay bumaba na ako sa puno at nagtungo sa aking quarter. Hanggang sa pagtulog ay nag-aalab pa rin ang pakiramdam ko dahil sa nasaksihan ko kanina. Kinabukasan ay ginising ako ng maaga ng isang maid. Nakiusap na ako muna ang maglinis sa loob ng mansyon dahil masama ang pakiramdam niya. 5:00 lang noon ng umaga at inuna kong linisin ang sahig sa second floor. Nang matapat ako sa kwarto ni ma'am, ay napansin ko na medyo nakabukas ang pinto at bukas ang ilaw ng lampshade. Wala akong naririnig na anuman, pero natukso akong dumungaw sa loob. Parang estatwa na napapigil ang hininga ko nang makita si ma'am
na walang kahit anong suot sa pagkakahiga at nakabukas ang mga binti nito paharap sa akin. Pinagpawisan ako ng todo at para akong lalagnatin ng mga oras na yun. Hindi ko inaasahan na ganoon ang itsura ni ma'am ng aking mapagmasdan. Dali-dali kong nilisan ang kwarto ni ma'am at nagtungo nilang ako sa ibang bahagi upang ipagpatuloy ang paglilinis. Sa buong maghapon ay ang nakakatakam na itsura lang ng Donya ang nasa isip ko. Kahit may edad na siya ay maganda pa rin talaga ang katawan. Kahit medyo may katabaan ay maganda ang korte at makinis. Maputing maputi at wala pang gaanong kulubot. Kinagabihan ay sinubukan kong umakyat ulit sa puno nang inakala ko na tulog na lahat ng aking mga kasama. Laking tuwa ko nang makita si ma'am habang inilalagay ang beta tape na paborito niya. At ako man ay pigil ang hininga habang nanunood ng palabas. Panay na rin ang inom ng red wine ni ma'am habang nanunood at napansin ko na napapahaplos na siya sa kanyang harapan habang pinapanood ang eksena. Ako man ay hindi nakatiis at tumugon na rin sa aking pangangailangan kahit nasa puno pa ako. Nang matapos ang palabas, ay pinatay na ni ma'am ang ilaw at bumaba naman na ako upang matulog. Sinikap kong magising ng mas maaga at eksaktong 4 a.m. ay nagtungo na ako sa mansyon at pumunta kaagad ako sa silid ng Donya. At laking tuwa ko nang makita akong bukas ang pinto at malaya akong nakapasok. Malakas ang loob ko dahil alam ko na mahimbing ang pagkakatulog ni ma'am sa dami ng nainom na red wine. Nanlaki ang mga mata ko nang muli kong makita si ma'am na walang kahit ano sa sarili. Sa puntong yun, hindi na ako nakatiis at umupo na ako sa gilid ng kama at sinulit kong pinagmasdan ang kabuuan ng mistis akong amo. Sa sobrang gigil ko ay buong tapang kong inamoy ang leeg ni ma'am, pababa, at hindi ko napigilang idapo ang aking labi sa kung saan-saan. Maya-maya ay biglang umikot ang balakang ni ma'am at sa takot na magising siya ay agad kong inawat ang aking sarili. Agad nilisan ang kwarto niya tsaka ako hinarap ang iba pang gawain. Grabe talaga ang takot ko noon. Sa isip-isip ko, baka masisanti ako pag nagising si ma'am at makita niyang may ginagawa akong kalokohan sa kanya. Dumating ang Sabado at kakaiba ito sa lahat ng araw dahil nagkasabay-sabay ang emergency paalam ng 3 kong kasamang maid at ako ang naiwan para sa halos lahat ng mga gawain. Ayos lang sa akin at lihim din naman akong natutuwa sa kakaibang nadarama. Dahil malaya akong makakakilos sa iba kong naiisip na kalokohan. Kasalukuyang nasa garden ako at nag-aayos ng mga halaman na halos mga imported dahil passion ni ma'am ang gardening. Nagulat na lang ako sa itsura ng Donya nang lumabas at nagtungo sa garden dahil kakaiba ang attire niya. Nakasando ito ng manipis at ang shorts ay sobrang igsi. Biglang nahalata ni ma'am na nakatingin ako sa kanya. Bakit para kang nakakita ng multo? Tanong niya. Ma'am, ngayon ko lang po kasing nakita na ganyan yung suot nyo. Ang sexy nyo pala. Sagot ko.
Napangiti lang ang Donya sa aking sinabi at pinagpatuloy niya ang ginagawang pag-asikaso sa mga halaman. Hindi niya alintana na halos magpiesta na ang aking mga mata sa nakakatakam na itsura niya. Nang malapit na ang tanghali, ay inawat ako ni Ma'am sa ginagawa ko at nagtungo kami sa kusina upang magluto at inutusan niya ako na ako na ang magluto. Alam ko kasing iluto ang putahe, kaya pinabayaan na lang niya akong dumiskarte at nagmasid na lamang siya. Maraming beses na pag lumalapit si Ma'am sa akin, ay napapadikit sa aking balikat ang kalusugan ng kanyang harapan. At dama ko ang kalambutan nito. Nagtataka lang ako at parang baliwala lang yun sa kanya. Hanggang sa pagkain ay nagsalo na kami dahil gusto raw niya na may kausap para ganahan. Habang kumakain ay hindi maiwasan na hindi ko pagmasdan ang kanyang nakakaakit na ganda. At hindi naman siya nagagalit pag nauhuli ang mga mata ko. Muli siyang nagtanong sa akin. Maganda pa ba ako, boy? Tanong niya. Opo, talagang napakaganda po ninyo, ma'am. Ang sagot ko at biglang nagseryoso ang itsura niya. Alam mo ba, napanaginipan kita kagabi. May napanood kasi ako na palabas at marahil ay sobrang naapektuhan ako. Sa aking panaginip, nagpapakasasa ka raw sa akin habang nakatulog ako. Bigla niyang hinawakan ang mga kamay ko at nagpatuloy sa kanyang kwento. Aaminin ko, nadala ako sa panaginip kong yun. Sana nga totoo na lang yun eh. Napakatagal na kasi nung huli akong nakatikim. Dagdag pa ng amo ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi ni Ma'am. Ma'am, paano po kung sakaling totoo? Nanginginig kong tanong. Well, imposible na walang mangyari ngayon, di ba? Pero sana tayo lang ang makakaalam kung sakali. Ha? Tayo lang kasi yung nandito eh. At boy, sabik na talaga ako. Gustong gusto ko ulit maranasan ang tunay na alapaap. Matapos ang sinabi niya ay wala na kaming imikan sa isa't isa. Hanggang matapos ang pagkain. Habang naguhugas ako ng mga pinggan, ay sinabihan niya ako na sumunod ako sa kanyang kwarto pagkatapos kong magpahinga. Pagbalik ko sa quarter, ay dali-dali na akong naligo at pakiramdam ko ay halos lalagnatin na ako. Sinabon kong mabuti ang aking sarili. Lalo na yung pinagmamalaki ko na alam kong malapit nang mabinyagan. Matapos magpatuyo ng buhok at makapagbihis, ay dali-dali na akong pumasok sa mansyon at halos liparin ko paakyat patungo sa kwarto ng mistisang Donya. Nakasara ang pinto noon at nagbigay galang muna ako. Kinatok ko ang pinto at narinig ko ang maamong boses ng Donya. Tuloy ka, Rani. Pasok ka na. Pinihit ko ang knob at dahan-dahan na tinulak ko ang pintuan. Para akong estatwa sa pagkakatayo. Nang maabutan kong si Ma'am, ay isa-isa nang tinitilapon ang mga suot nito sa sahig. Napakaganda, napakakinis, para akong nakakita ng isang modelo sa TV. Ma'am, pwede na po ba ako sa inyo? Bata pa po ako eh, at wala pa po akong karanasan. Sambit ko habang hinahaplos ni Ma'am ang kanyang mga binti papataas hanggang sa hita. Don't worry, tuturuan kita.
Huwag kang kabahan, okay? Malambing na sambit niya. Sa puntong yon ay wala na akong nagawa pa kundi tumugon sa nais niya. Agad kong tinabihan si ma'am at unti-unting nagdikit ang aming labi. Kahit may air conditioner ang kwarto ay hindi sapat yun upang maapula ang pagtagaktak ng aming pawis sa sobrang gigil sa isa't isa. Tama ang sabi ng iba, hindi mahalaga ang malayong agwat ng edad kapag nadarang na kayong pareho. Matindi na rin ang pagkakayakap sa akin ni ma'am at dama ko ang kalambutan at init ng donya sa aming pagyayakapan. Hindi na kami pwede pang mapigilan sa tindi ng uhaw namin sa isa't isa. Mabilis akong pumwesto sa pagitan ng mga binti niya at tuluyan ang tinugunan ang pangailangan naming dalawa. Napakaganda ng facial expression ni ma'am. Habang ninanamnam ang bawat sandali naming dalawa. Halos mawala kami sa katinoan ng oras na yun. At hindi namin alintana na ako ay isang boy lang at siya ang amo ko. Hingal na nakangiti sa akin si ma'am nang makontento kami sa isa't isa. Muli niya akong niyakap. Nasabi ko na lang sa kanya na, "Ma'am, naangkin ko na ho kayo. Akin na po kayo Napatungo na lang ang donya na may kasama pang matamis na ngiti. Ilang minuto lang ay humirit pa siya ng ilang beses at parang walang kasawa-sawa sa akin. Simula noon ay naging madalas ang pagpuslit namin ng donya sa kama. Pero iba yung ingat kami upang hindi malaman ng mga kasama kong maid. Sa gabi ay sinisipingan ko siya at dinadala ko siya sa rurok na para kaming mag-asawa na walang kasawa-sawa sa isa't isa. Nagtagal pa ng ilang taon ang relasyon namin ng Donya dahil pinag-aral niya ako sa college at nagkaroon pa ako ng magandang posisyon sa kanilang kumpanya. Sinuklian ko naman ang kabaitan niya sa akin ng iba yung aliw at ligaya tuwing gabi. Pagkatapos ng namagitan sa amin ni Mang Ruben ng buong maghapon, ay umuwi na siya. Ako naman ay nag-asikaso ng aking mga gamit. Habang inaayos ko ang lesson plan ko, ay biglang tinawagan ako ni Christia at parang humihingi siya sa akin ng tulong. Pero hindi ko siya gaanong marinig dahil malabo ang kanyang signal kaya agad ding naputol ang tawag. Lumipas ang mga araw at linggo. Simula nung huling tumawag sa akin ang kaibigan kong si Christia, ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Agad kong sinabi ito kay Charmaine at sa iba pang naging kaibigan namin nung college. Meron kaming isang samahan noon ng mga kababaihan na nakakatanggap ng allowance every week. Lahat kami doon ay naging malapit sa kabila ng iba't ibang karanasan namin sa buhay. Hinabilinan ko si Charmaine na ingatan ang nakababatang kapatid ni Christia na si Krisha doon sa Bicol. Sa paglipas ng araw, napagdesisyonan namin ni Mang Ruben na sa aking apartment na siya tumuloy at hati na lang kami sa pagbabayad. Dahil din sa pagmamahal niya sa akin, kaya pinipigil niya ang kanyang sarili kahit na siya ay gigil na gigil talaga sa akin. Tuwing gabi ay di niya na ako inaabala pag gumagawa ko ng lesson plan. Sa halip, ay magiinom na lang siya at manunood ng TV namin. Hinahayaan ko na lang din siya sa mga gawain niyang yun. Isang araw,
Nabalitaan sa TV na nakitang patay na si Raven, ang mayabang kong manliligaw dati. At laking gulat ko noon habang nanunood ako sa balita. Babe, baka naman ikaw yung tumumba sa kanya ha? Pabiro kong sabi kay Mang Ruben. Oy, Nika, hindi ako ha. Matagal ko na rin hindi nakikita yan si school eh. Sagot ni Mang Ruben. Oo nga, babe. Binibiro lang naman kita. Sabay halik sa labi niya at haplos na rin sa harapan ng kanyang short. Nako naman, iha. Napakapilya mo talaga. Gusto mo bang matikman to? Halika nga. Naku babe, may 7 AM class ako ngayon eh. Tsaka na, okay? At bigla na lang niyang binaba ang short ko. Tsaka niya ako binuhat patungo sa kama. Hindi ako makapaniwala kay Mang Ruben. Wala talaga tong kasawa-sawa sa akin. Para akong madudurog sa sobrang gigil at sabik niya sa akin tuwing may nangyayari sa amin. Napapakagat-labi na lang ako habang nakayakap sa kanya ng higpit. Wala akong natatamasa sa kanya kung hindi alapaap. Hanggang sa mariting na nga namin ang ruro. Maya-maya lang ay parehas na kaming hingal at muli ay pagod na pagod. Grabe yun, babe. Kung lagi kang ganyan, baka makabuo na tayo. Ang sabi ko sa kanya. Dapat nga eh, para makapagpakasal na tayo. Kinilig na naman ako sa sinabi niya. At hindi ko maiwasang bigyan siya ng matamis na halik bago kami tuluyang umalis sa bahay. Pagdating sa school, ay agad kaming naghiwalay. Hindi kami nagsasabay sa pagpasok sa paaralan sapagkat lihim pa talaga ang aming relasyon. Pagkatapos ng klase, magtatanghalian na ay chinata ko ni Mang Ruben. Nasa kabilang bayan kami kumain para sabay naman kaming kumain. At pumayag naman ako. Pasensya ka na, Nika ha. Kung hirap ka sa setup natin. At sa malayo pa tayo kakain para lang magkasabay tayong kumain. Ayos lang, ano ka ba? Tara na, kain na tayo. Habang nagla-lunch kami ay panay ang haplos dito sa legs ko. Buti na lang at hindi kita ang ginagawang kapilyuhan sa akin ni Mang Ruben. Maya-maya pa ay nagulat kami nang biglang may tumawag sa aking likuran. Si Jamie Gonzaga, isa sa pinakamaganda sa batch namin nung college sa accountancy department. Hey girl, kumusta na? Tanong niya. Loko ka Jamie ah, kumusta? Nagawi ka yata dito. Parang nasa mid kong sagot. Dito lang din ako nag-work malapit dito sa Imos. Teka, siya ba yung boyfriend mo? Taas ng kilay niyang tanong. Ah, oo. Huwag kang maingay ah. Siya nga pala si Ruben. Ah, Ruben. Isa sa mga Diyos akong kaibigan ni si Jamie. Hawig siya ni Iwamoto. Hi po, Ma'am Jamie. Hindi niya inabot ang kamay ni Jamie kasi may mga kanin pa sa kamay ni Ruben. Hello po, Ruben. Sabay ngiwing-ngiti ni Jamie. At bigla akong hinila ni Jamie papalayo, kaunti sa pwesto namin kay Ruben. Saan mo nakita yan? Parang papa mo na yan ah. Anong nasa isip mo ha? At kailan pa kayo abera? Tanong niya. Shh, huwag ka maingay. Mas nabago lang kami. At mahal ko siya, okay? Shut up na girl, okay? Sabay ngiti ko kay Mang Ruben at thumbs up. Tanda na okay lang ang lahat. Ay, anyway girl, buhay mo naman yan. At mukhang malaki naman yung kay Ruben eh. Biro ba sa akin ni Jamie? Nga pala, nakakausap mo ba si Christia? Tanong niya. Hindi na nga eh, mula nung huli siyang tumawag. Tungkol saan ba yung napag-usapan niyo? Nakausap ko rin through cellphone si Charmaine dati. Napakalabo talaga ng pagkawala niya eh.
Oo nga eh. Palaisipan nga lahat sa pagkawala ni Christia. Tsaka alam mo, patay na rin pala si Raven. Hindi kaya may kaugnay ito sa samahan natin dati? Alam mo, ayoko ng pag-usapan yan. Tapos na yan eh. At buwag na yung samahan natin na yun. I mean, yung mga nag-handle sa atin. Yes, na-enjoy natin yung mga panahon na yun, pero tapos na yun. Tapos na nga ba? Alam mong maraming nagkaka-interest sa atin noon, di ba? Marami sa kasamahan natin ang nahirapan kahit alam nating wala namang nakagalaw sa atin noon. Ewan ko kung totoong wala sa iba. Kaya nga eh, hayaan na natin muna. Let the police investigate. O siya, tara kain na, huwag ka na mag-diet. Liliit yung hinaharap mo, girl. Ang biro ko kay Jamie. Walang hiya ka talaga? Sagot naman ni Jamie. Umupo na kami ulit sa lamesa at nakipagkwentuhan kasama ang boyfriend ko na si Mang Ruben. Pagkatapos kumain, ay naghiwalay na kami ni Jamie at bumalik na kami sa paaralan ni Ruben. Diniretso na naman niya ako sa CR at doon nga ay gumawa na naman kami ng milagro. Pagkatapos noon ay nag-ayos na kami ng sarili para sa gawain namin maghapon. Gabi na at halos pauwi na ang lahat sa eskwelahan nang biglang pumunta sa klase ko ang isang matipunong lalaki na naka-uniforming polis. Siya ata ang imbestigador sa pagkawala ni Christia at pagkamatay ni Raven. Magandang gabi, ma'am. Police Ryzen nga pala. May ilang katanungan lang ho tungkol sa pagkawala ng inyong kaibigan. Sige ho, sir. Tugon ko sa gwapong polis. Pero syempre, hindi ko pa rin pagpapalit si Ruben, no? Biglang dumungaw sa bintana si Mang Ruben. At nagpatuloy naman sa pagtatanong si Mamang Pulis. Sa kabilang dako ay dumating din ang isang pulis sa bahay nila Jamie. Gabi at madilim na noon. Kumatok to sa pintuan. Makailang katok lamang ay lumabas ang isang napakagandang dalaga na litaw ang kaputian kahit madilim. Magandang gabi ho, ma'am. May mga ilang katanungan lang po. Ako ang pulis na nakaatas sa kaso ng kaibigan niyong si Christia. Gabi na po eh. Ang sabi ng babae. Kailangan lang po talaga, ma'am. Ano po ba ang full name niyo? Jamie Gonzaga po. Dumating ang mga araw at buwan. Isang weekend ang dumating at humihirap na ang sitwasyon namin ni Mang Ruben. Kaya nagdesisyon kami na sa darating na linggo ay ipapakilala ko na siya kila mama at papa. Sabado ng gabi, kasalukuyan akong nagluluto ng bistek Tagalog. Abang si Mang Ruben ay nag-aayos ng sarili at tila nag-iisip kung ano ang sasabihin niya sa mga magulang ko. Kinakabahan ako, babe. Sa edad kong to, baka hindi na ako tanggapin ng magulang mo. Tanong ni Mang Ruben. Huwag ka nang kabahan dyan. Maging tapat ka na lamang at magiging okay din lahat, okay, babe? Ay, sana nga. Kinakabahang turan ni Mang Ruben. Hay nako, halika na't kumain na lang tayo. O sige, pero parang may iba akong gustong kainin eh. Ano yun? Tanong ko naman. At biglang tumayo si Mang Ruben. Niyakap at hinalikan niya ako ng banayad. Ngunit ang mga kamay niya ay kung saan-saan nakakarating. Maya-maya pa ay kapwa na kaming suot sa sarili. Hanggang sa tuluyan na naman naming tinugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Sa bawat may mangyayari sa amin ni Ruben, ay para talaga akong mababaliw. At aminado ako na kahit ilang beses na akong napagsawaan ni Ruben, ay hindi pa rin nagbago ang sabik at uhaw na dumadaloy sa aking pagkatao. Matapos noon ay nag-ayos na kami at kumain ng hapunan. Kinabukasan ay dumating ang linggo at maaga kaming umalis.
Maaga pa lang ay nakarating na kami sa bahay at tila hindi nagulat ang aking mga magulang nang nakita si Mang Ruben. Matagal na raw nilang alam at naririnig ang mga chismis na may edad nga raw ang kasintahan ko. Kaya naman matagal na rin daw nila yung tinanggap. Ruben, pakiingatan mo sana yung aming nag-iisang dalaga, ha? Habili ni Mama kay Ruben. Opo, mahal na mahal ko po talaga siya eh. Dapat lang. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. At sana, bigyan nyo na rin kami agad ng apo. Ikaw din mahihirapan at matanda ka na eh. Sabat ni Papa. Nagtawanan kaming lahat sa tugon na yon ni Papa. Dahil walang kamag-anak si Ruben sa Cavite, ay kami-kami na rin ang nag-ayos kung kailan ang parating na kasal. Lumipas lang ang 2 buwan, ay itinakda na ang aming kasal ni Ruben. 1 buwan na rin na may nabuo na buhay sa tiyan ko. Araw-araw ba naman kaming sa kama nagpapakasasang 2? Tingnan lang natin kung wala talagang mabuo nun. Isang simpleng kasalan ang naganap. Nagsimula at idinaos ang kasal namin at munting salo-salo lamang ang naganap. Piling kamag-anak at kaibigan lang ang dumalo. Sayang nga lang eh. At wala si Kristia sa aming magkakaibigan. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin ang bigla niyang pagkawala. Sa ngayon ay dito na nagtatapos ang love story ko sa piling ng nag-iisang mister ng buhay ko.